Magandang gabi po sa inyong lahat. Naaalala ko nung first year high school ako sa seminaryo, kapag first year sa seminaryo, isang bagong karanasan ang buhay seminaryo para sa isang high school na bata. Naaalala ko, malilikot pa kami. Naalala ko na dahil nag-a-adjust sa buhay seminaryo, minsan para sa amin wala kaming pakialam kung ano ba ang ginagawa sa harapan ng misa. Hindi namin naiintindihan pa ng lubusan ang mga ginagawa ng isang seminarista sa loob ng seminaryo. At isa sa pinaka-struggle ng isang first year seminarian ay kapag meron kaming tinatawag na meditation. Sa isang buong araw, bago matapos ang buong araw sa gabi, bago matulog, meron kaming 1 hour na meditation. Or I think 30 minutes, I think, or 1 hour na meditation. Makikita mo yung first year seminarian, parang balisa ang katawan. Hindi sanay sa tahimik, hindi sanay sa walang ginagawa, hindi alam kung anong gagawin. Habang ang lahat ay tahimik, yung mga seminarista na first year, lingon ng lingon. Nung naging pari na ako, isang matandang pari ang nagsabi, mau-observe mo daw yan, ang ganong mga gawain ng mga bagong seminarista. Pero, sabi niya, kapag ang isang seminarista hindi lang naka-adjust, pero dumanas na ito ng pagsubok sa loob ng seminaryo. Yung exams, for example, exam week, nahihirapan sa exam, bumabagsak sa exam, sabi niya, pansinin mo, yung mga seminarista na first year, natututo ng magdasal. Natututo ng tumahimik. At mag-extend pa nga minsan, kapag matindi ang dasal at panalangin, minsan nag-e-extend pa sa meditation para lang magdasal at humingi ng tulong sa Diyos. Totoo nga po, naranasan ko po ang ganun. Kapag humaharap ng matinding pagsubok, kapag mayroon tayong hinaharap na mga unos sa ating buhay, minsan, yun yung mga pagkakataon na feeling natin malapit tayo sa Diyos. Dahil kailangan natin ang Diyos. Pero kapag wala tayong karanasan ng pakikipagkapwa sa Diyos, wala tayong pakialam. Easy lang tayo sa buhay. Pero kapag mayroon na tayong hinaharap na pagsubok, ito yung mga pagkakataon na nararamdaman natin malapit tayo sa Diyos. Sa Ebanghelyong binasa ngayong 2nd linggo ng panahon ng Adbyento, si Juan Bautista, ibinigay sa kanya ang salita ng Diyos, hindi habang nandoon siya sa harapan ng templo o di kaya ay nasa bahay nila. Ibinigay ang salita ng Diyos kay Juan Bautista doon sa disyerto o sa ilang. At pagkatapos ng kaniyang buhay sa disyerto, maraming mga tao ang lumapit sa kanya at nagpabinyag at nangaral siya sa kanila. Itinuro niya sa kanila ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos o ang Diyos mismo dumadating sa ating buhay. Yun nga lang, hindi natin madalas pinapansin. Hindi natin madalas pinapansin o di kaya ay hindi natin madalas pinakikinggan. Pansinin niyo po ang ating sarili. Gawin mong ang misa 1.5 oras. Marami na ang titingin ng relo, balisang-balisa na sa upuan, at iniisip na, bakit ang tagal ng misa?
Gawin mong 30 minutes ang homily ko ngayon. For example, maging 30 minutes na. Marami na rin nagtitingin sa relo. At maboboard na sa loob ng misa. Bakit kaya yung tao, kapag sa loob ng misa, ang ating attention span ay 30 to 45 minutes lamang. Pero pag nanood ng sine, manood tayo ng movie, for example, yung palabas ngayon na sikat na Tagalog, yung Hello, Love Again. Pag nanood ka ng Hello, Love Again, I think it's 2 hours or more than an hour. Bakit kaya nag-i-enjoy tayo? Bakit kaya nating manood ng movie ng 2 oras o minsan 3 oras pa, pero ang misa at makinig sa salita ng Diyos, 10 minutes lang ang ating span ng ating atensyon. Bakit kaya? Isang katikista ang nagsabi na kapag ang tao daw walang karanasan sa Diyos, hindi niya maiintindihan ang salita ng Diyos. Para kang isang tao na nagsasalita ng mga bagay tungkol sa pangingisda, sa grupo ng mga tao na wala namang pakialam sa pangingisda o hindi nila naiintindihan ng pangingisda. Same is true sa salita ng Diyos. Mangangaral ka ng salita ng Diyos, pero yung pinangangaralan mo pala, walang karanasan. Walang karanasan. Parang isang first year seminarian, habang hindi pa niya naiintindihan ang buhay seminaryo at kung bakit ginagawa ang mga bagay na ito para sa kanya, walang kahulugan ang lahat ng iyan. Pero kapag humaharap ng pagsubok sa buhay, nahihirapan sa exam, o nasa bingit ng expulsion sa seminaryo, yun yung mga pagkakataon na naaalala ang Diyos, lumalapit sa Diyos. Ito siguro ang magandang paalala sa atin sa 2 linggo ng panahon ng Adbyento. Ang ginawa ni Juan Bautista na pangangaral ng salita ng Diyos na kanyang tinanggap nung siya ay nandoon sa disyerto, hindi natatapos nung siya ay pinugutan ng ulo. Ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa atin, tayong mga bininyagan, sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagiging mga propeta sa ating kapwa-tao. At ang ating pagiging propeta, hindi lamang ang pangangaral ng salita ng Diyos, na sasabihin sa kanila, magpipreach tayo sa kanila. Hindi po. Ang pinaka-epektibo na paraan ay ipakita sa kanila ang salita ng Diyos na buhay sa atin sa pamamagitan ng ating gawa. Mas madaling makaintindi ang ibang mga tao kung ang ating itinuturo sa kanila nakabase sa ating sariling karanasan sa Diyos. Ano ang iyong karanasan tungkol sa Diyos? Sa panahon ng Adbyento, sa papalapit na Kapaskuhan, sa nakaraang Pasko, ano yung karanasan mo tungkol sa Diyos? Ano ang karanasan mo tungkol sa kabutihan ng Diyos? Kung wala kang maisip, kung wala man lang pumasok sa iyong isip na kahit simpleng karanasan tungkol sa Diyos, marahil siguro may problema sa atin. Baka hindi mo pinapansin kung paano ang gumagalaw ang Diyos sa iyong buhay. Baka ngayong 2 linggo ng panahon ng Adbyento, o sa ngayong panahon ng Adbyento, gawin natin isang magandang pagkakataon, pansinin, gaano ba kabuti ang Diyos sa atin? Anong mga biyaya ang ibibigay ng Diyos sa atin? Ano yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat
sa papalapit na Kapaskuhan? Sa papaanong paraan mo ituturo at ibabahagi sa ibang mga tao ang salita ng Diyos na buhay sa iyong sarili?